Padre, pabinyagan ko sana ang anak ko. Ano ang ipangalan mo sa kanya? Tigre po. Ano? Hindi pwede, Doming. Pangalan ng mabagsik na hayop yan. Pwede, Padre. Kung pwede ang leon, edi pwede rin ang tigre. Pwede! Doming, doming, pwede lahat. Doming, doming, pwede lahat. Doming, doming, pwede lahat. Doming! Pwede lahat. Doming, pwede lahat. Isang manunulat, matalino, malalim ang pag-iisip, pero laging naiidlip. Walang pinagkaiba sa kwago. Iba't iba ang pagkatao, bida, kontrabida, at mapagmasid. Mga kaibigan, huwag kaligtaang pakinggan ang araw-araw na pakikipagsapalaran ni Doming sa kailaliman ng panaginip. Doming, pwede lahat. Isinulat at sa direksyon ni Letty Astudillo Aquino mula sa Lovelet Artists and Talent Center Drama Productions. Handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! At ngayon, inyong pakinggan ang pakikipagsapalaran ni Doming sa ilalim ng panaginip. Narito ang kwento na ating pinamagatang Chongo si Chairman. Dito sa ating dula, Doming, pwede lahat. Mabuti naman at dumating ka, Rosa. Imbis na tatawagan ko sana si Dumeng, Bakit, Tay? yayain ko sana siyang mangisda sa ilog. Nandun naman siya sa bahay, Tay. Ganun ba? Sige, daanan ko na lang. Saan naman kayo pupunta, Gusteng? Mangisda kami sa ilog. Ano, sasama kayo? Gusto niyo ba, Nay? Masayang mangisda sa ilog. Sabay picnic na din tayo. Sana, pero tinatamad ako. Ay, sige. Kayo na lang, Itay. Daanan niyo na lang si Doming. Iniwan ko kanina. Sige. At makikape na rin ako doon. Mangisturbo ka na naman. May kape naman tayo. Pero mas masarap pa rin kung makipagkape ka minsan. Ay, ano ba yan? Ano itong pamagat ng istorya ang naisulat ko? Wala talaga. Walang pumapasok sa kukote ko. Ano na naman ba ang isusulat ko? Ito ang hirap eh. Dumeng! Sus, andyan ng aso. Ay, andyan na si tatay. Sandali lang, tay. Nariyan na po. Ay, kailangang mabuksan agad ang pinto. Mahirap na. Baka magalit na naman kung hindi agad mabuksan ang pinto. Tay, pasok po kayo. Ganyan. Buksan agad ang pinto kung darating ako. Ganun naman talaga. Umupo muna kayo, tay, at magtitimpla ko ng kape ninyo. Aba. Adilantado ka ngayon. Dati naman, tay. Ano bang ginagawa mo? Umpisan ko na sanang magsulat. Ganun ba? Meron ba kayong sasabihin, tay? Nagyaya kasi si Bursyo na mangisda sa ilog. Ha? Ayos ah. Kaya nga dinaanan kita eh. Dahil sabi ni Rosa, andito ka daw sa bahay niyo. Ganun po ba? Sige na, mag-shortpan ka na at tara na. Matagal-tagal na din hindi ako sumamang nangisda sa ilog. Sige tay, ako din.
Gusto ko na rin makatikim ng talangka. Sige na. Gumayak ka na at tara na. Naghihintay na sila paring Dalma sa tabing ilog at saka si Burcio. Ay, nabusog ako Pero sila tatay at ang mga kasama niya, masaya pang nagtatagay sa ilalim ng puno ng kamatsili sa tabing ilog. Ay, higa ko muna dito sa tabi. Hindi naman kasi ako makatagay. Ay, higa ko na lang dito sa ilalim ng kamatsili. Ay, kab na naman. Napatungong tulog ito. Nasobran ko yata ang kain. Ay, puwera bangungot. Ay, ang sarap kasi ng mga inulam namin. Ay, gigisingin naman siguro ako nila pag tapos na silang magtagay. Ay, ito na yung sinasabi nila na pagkatapos kumain, hilain ang unan at alagaan ang kinain. Ay, yan nga lang. Wala namang unan dito. Akala ko ba sumama kayong nangisda sa ilog, Nay? Hindi, tinamad nga ako. Sumama kasi si Doming. Hayaan mo sila. Tagayan lang naman ang gagawin nila doon. Sa bagay, sila pa ba? Sigurado, nagbaon na sila ng alak doon. Ano na lang ba kasi ang alak na hindi nila malubayan. Di na lang sila nagsawa. Buti na lang at hindi manginginom si Doming. Si tatay mo ang naalala ko. Baka makalimutan na naman niya na high blood siya. Oo nga po, Nay. Ang tigas pa man din ng ulo niya pagdating sa mga ipinagbabawal na pagkain at inumin sa kanya. Ay, totoo yung sinabi mo. Hindi mo masaway minsan. Ang dami niyang rason. Kakainin na lang daw niya lahat ang gusto niyang kainin kasi pag namatay siya, wala na. Grabe namang rason yan. Ay, pilosopo nga ang tatay mo kung minsan. Ano? Yun naman ang sinabi niya. Hindi siya nakikinig. Paano kung ganyan na hindi talaga sila masaway? Wala tayong magagawa. Ay, pero nako, sana lang hindi malasing ang tatay mo, Rosa. Hindi kayo sumama na nangisda, Rosa? Hindi po, Ate Dinang. Tinatamad naman si nanay, kaya hindi na rin ako sumama. Ganon ba? Ako nga din. Pinapasama ako ni Burcio pero tinatamad ako. Maganda sana para diretsong picnic. Paminsan-minsan lang naman. Oo nga, pero hindi rin kasi maganda ang pakiramdam ko. Ay, naglilihi na naman yata ako. Ano? Oo, Rosa. Mabuti ka pa at buntis ka na naman. Madadagdagan na naman ang anak nyo. Pero kami, wala pa kahit isa man lang sana. Ano ba kasi ang rason na hindi kayo magkaanak? Pang-apat ko ng paglilihi ito kung sakali. Hindi ko nga alam. Ewan ko ba? Gusto ko na din sanang magkaanak. Lalo na sila Tatay Gusting. Gusto na nilang magkaapo. Bakit nga kasi? Magpa-doktor kayo O di kaya, mag-ampon na kayo.
Ayaw naman ni Doming ang mag-ampon. Paano na yan? Magpadoktor na lang kayo para malaman nyo kung ano ang rason. Lalo namang ayaw ni Doming. At baka daw lumabas na siya palang may problema. Mas mainam na malaman nyo para alam nyo kung ano ang problema at dapat gawin. Wala tayong magagawa. Kung wala pa talaga. Ay, nako. Kung bakit naman kasi ganyan. May hindi magkaanak, meron namang anak ng anak. Ang bilis mo naman bumalik. Hindi kayo natuloy na mangisda sa ilog? Hindi. Tinamad naman sila Chairman Gusting at Doming nung nakita nilang doon ang rota ko. Bakit kasi? Nakakapagod lang daw. Wala daw makukuha ang isda doon, kaya nagpasulong sila. Ano? Hindi na ako sumama sa kanila. Oh, bakit naman? Takot ako sa gawiro ng ilog. At bakit? May mga nagbabantay daw na mga nilalang doon sa pupuntahan nila. Saang banda ba ng ilog ang tinungo nila? Doon daw sa bandang talon. Ipinagbabawal daw ng tagapagbantay na mangisda ang mga taong nakakarating doon. Ganon? Oo. Totoo, maraming isda doon. Pero madami din nagsasabi na maraming kababalaghang nagaganap doon. Hala! Baka matsyempohan nila. Bahala na sila. Sinabihan ko naman sila pero wala silang tiwala sa akin na may kababalaghan doon. Kaya bahala sila. Oh, bakit ka tatawa? Alam mo, may balita pa kasi ako na hindi lang nananakit yung nagpapakita doon. Tinutokso at pinagtritripan daw sila ng mga mangingisda doon. Ano? Oo. Kaya kung matsyempohan nila Chairman Gusting yon, ay bahala na sila. Kung pagtritripan sila at gagawin silang igat. Sus, delikado itong tinungo natin, Tay. Hindi na sumama si Mang Bursyo sa atin kasi natatakot siya sa mga maligno na nagpaparamdam at nagpapakita dito. Wala yan. Pinorsige kong magpasulong tayo dito para may mapala naman tayo na nagpunta dito sa ilog. Paano naman kasi? Ano na lang ba ang mahuhuli natin doon? Baka mga talangka lang ang namumuhay doon. Oo nga po, pero baka totoo yung mga kwento ng mga nakasubok ng mangisda dito. Meron daw mga nagpapakita ditong mga nilalang na hindi mo mawari kung Ay nako, maniwala ka naman dyan. Di hintayin natin na magpakita para kaibiganin natin. ano? Sana itinuloy na lang natin ang nangisda sa pwesto ni Mang Bursyo. Ha? Ay nako. Ay, hayaan mo yan. Dito na lang tayo mangisda. Baka sakaling makakuha tayo ng malaking isda. Pero nakakatakot dito, Tay. Sobra naman takot mo. Mangilan-ilan lang ang nangingisda dito dahil takot sila. Kaya nga, dito tayo nagpunta dahil iilan lang nakakarating dito at sigurado makakatsamba tayo. Huwag kang takot dyan. Pero Uwi ka na kung takot ka. Mauna ka na. ano? Matigas ang ulo ninyong mga nilalang. Alam nyo na ngang bawal, ipinipilit nyo pa rin. Ha? Tay, inuuban na matandang babae at nakapekpek shorts ang biglang nagpakita. Bakit? Sino ka na nagbabawal mangisda dito? Para sa lahat ng tao, ang mga isda dito sa ilog.
Ganyan pala ang sinasabi mo, ha? Ikaw na mukhang unggoy. Anong sabi mo? Para sa'yo ang narinig mo. Ha? Lumayas na kayo. Bawal ang mangisda dito sa talon. Kung ano-anong sinasabi mo, ikaw na buro ka. Hindi ako si Buruka. Ah, Ganon, ha? ah, Maingay kang unggoy, ha? Ikaw na matanda ka. Dahil daing mo pa ang unggoy. Ha? ah, Tignan mo itong hintuturo ko. ah, ah, nakikilita ako. Naku. Tay, anong nangyayari? Nakikiliti siya dito sa hintuturo ko. Wag. Anong ginagawa mo sa biyanan ko? Huwag niyo akong kalabanin. Ha? Teritoryo ko to. Ay, nakikilit ako. Yan. Ito ang leksyon mo. Magiging mabalahibo ka. Ha? Tay, paano na kayo? Naging unggoy na kayo. Sabi ko naman kasalanan mo, Doming. Pinigilan ko siya pero pinagalitan niya ako. Wala akong nagawa. Ay, kung naging unggoy ang tatay nyo, bakit hindi mo siya kasamang umuwi? Pinigilan ng matandang babae, inay. Pinauna niya ako para ipaalam ko sa inyo na kung ano ang nangyari kay tatay. Para wala na daw maglakas loob na mangisda sa bandang dun. Ay, Paano kung hindi na bumalik ang pagiging tao ni Tatay Doming? Yan ang hindi ko alam, Rosa. bakit hindi na lang kayo dalawa ang naging unggoy? Bakit naman ang tatay mo lang ang naging unggoy? Ano kasi, tigas ng ulo ni tatay. Sinasabihan ko na siya na huwag kaming mangisda doon pero pinipilit niya. Tapos, bigla na lang nagpakita yung matandang babae. Paano na yan, Inay? Paano kung hindi na maging tao ulit si Tatay? Ay, ayoko namang makatabi matulog ang unggoy, ano? Nay! Sa bagay, kahit unggoy na si tatay, Rosa, basta alam niya paano at siyan sa uuwi. Darating din yun. May isip naman ang mga unggoy. Ano? Oo, matalino ang mga unggoy. Sana makauwi pa rin si Tatay, Nanay. Ay, ito na nga bang sinasabi ko. May katigasan ang ulo ng tatay nyo. Ayan, napahamak na tuloy. Pero huwag kayong mag-alala. Sabi nung matandang babae na babalik din daw siya sa pagiging tao niya. Sinagot-sagot niya kasi, kaya nagalit yung matandang babae. Ay, ano ba naman yung tatay nyo? Ang dami niyang pwedeng kahinatnan. Unggoy pa. Yung ubanin na matandang babae ang may gawa. Yun na siguro yung sinasabi nilang nakatira na nagbabantay doon. Binabantayan niya yung talon. Nay, paano kung hindi na maging tao ulit si Tatay? At habang buhay na lang siyang maging unggoy? Ay, hindi ko na alam, Rosa. Ay, ano na lang ang sasabihin ng mga kabarangay? Unggoy na ang kapitan natin dito sa barangay Hingalo. Ay, mababaliw ako niyan, Rosa. Ay, mabuti pa. Samahan niyo na lang ako doon kung saan ko iniwan si tatay.
Magmakawa tayo sa ubanin ng matandang babae na ibalik niya sa dating anyo si tatay. Paanong nangyari ito? Naging unggoy ako. Ay, sana. Alam ko sana na babalikan ko, pero paano? Hindi naman yata alam ng unggoy ang umamoy. Mabuti sana kung naging aso ako. At least, magaling ang aso na umamoy ng daan na pinanggalingan niya. Pero ako, unggoy. Ay, ako ng pinakagwapong unggoy. Wala pang makain. Kung ano-ano na lang nakikita ko dyan na pantawid gutom. Walang yang Doming. Talagang iniwan niya ako. Wisit ang ganito. Ang tigas naman kasi ng ulo ko. Ano itong napala ko? Ano ito, Gustelo? Mabuti na lang at hindi ako sumama, Kagawad Doming. At buti na lang, hindi ako isinama na pinarusahan ng matandang babaeng yon. Sinabi ko naman na sa inyo na may engkanto doon. Sinaga na lang sana natin na nangisda doon sa pwesto ko. Ang tigas naman kasi ng ulo ni tatay. Oh, nasan na ngayon si Chairman Gusting? Kahit naging unggoy siya, basta sana kasama mo pa rin siyang bumalik. Binilin kasi nung ubanin ng matandang babae na mauna na daw akong uuwi. Bahala na din daw si tatay na umuwi mag-isa. Dahil sa takot kong gawin niya din akong unggoy, kumaripas na ako ng takbo. Buti kung hindi ka inaway ni Rosa at ni Nay Suping. Galit nga sila sa akin eh. Pero ano naman ang magagawa ko? Oh, di paano yan? Nagkasala ka na sa biyanan mo. Bakit mo kasi iniwanan? Matalino naman ang unggoy, hindi ba, Manong Bursyo? Naniniwala akong makakauwi din si tatay kahit isa na siyang unggoy. Sana lang. At pero nako, paano na yan? Unggoy na ang kapitan ng barangay Hingalo kung hindi agad babalik sa anyong tao si chairman? Wala na tayong magagawa. Pero kailangang mai-report ko ito kay Mayor. Allah, ibig mong sabihin, i-report mo na naging unggoy si chairman? Naku, nag-iisip ka pa, Doming, ha? Ha? Ay, oo nga ano. Ay sus, mali. Si tatay ang topic ng mga tao yun ay. Kahit daw naging unggoy si tatay, basta makabalik siya. Ay, paano na to, Rosa? Baka hindi na makakabalik ang tatay mo. Ingay, Anong gagawin natin? Magaling naman yatang amoy ang mga unggoy. Di kaya niya maamoy ang daan niya pa uwi. inay. Unggoy na si tatay, sabi ni Doming. Paano naman niya malalaman ang daan niya pa uwi? Siyempre, ang alam niya, ang bahay niya sa kagubatan. Oo, pero tao ang tatay mo na naging unggoy lang bilang parusa sa kanya. Sa bagay, baka sakaling unggoy na nag-iisip na parang tao. Pero, hihintayin na lang ba natin? Hindi ba natin siya hahanapin? Ang hirap naman ng maging unggoy. Gutom na ako. Uy, wala akong makitang saging. Wala akong pantawid gutom. Kung aso lang sana ako, mas maganda siguro. Askal,
ang tawag nila sa akin. Pero papaano? Unggoy naman ako. Ano kaya ang itatawag nila sa akin kung hindi na ako magbalik sa pagiging gusting? Iunggoy na akong darating sa barangay Hingalo. Ano kayang sasabihin sa akin ng mga kabarangay ko? Gusting unggoy. Baka sabihin ng mga oposisyon. Ay, saan na kaya yung ubanan na matandang babae? Subukan kong babalik sa lugar na pinaglabasan niya. Hihingi ako ng tawad. Magmamakawaan ako na hindi ko na siya tutuksohin. Baka sakaling ibalik niya ako bilang gusting. Ha? Mga tao yun ah. Ano yung naririnig ko? May mga dumadating na tao. Kung ganon, magpakita ako sa kanila at sasama ako. Paano ako pala sasama sa kanila? Iunggoy na nga ako. Ay, yeah. Ako si Gusting! Ako si Gusting! Ako si Gusting Unggoy! Unggoy ang biyanan ko. Unggoy? Ay, salamat. Panaginip lang pala. At diyan nagtatapos ang isang kwento sa pakikipagsapalaran ni Doming sa ilalim ng panaginip. Sa panulat at direksyon ni Leti Astudillo Aquino. Handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo!